Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Taurus. Taurus, alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. So, kunin lang natin kung ano yung energy na resonated sa'yo. So, ito yung para sa final full moon of 2024, Taurus. Okay, protection. Okay, so yung message sa iyo ng last full moon natin is you, your loved ones, and your possession are safe and protected by heaven. So, huwag kang mag-alala, Taurus, kasi ikaw, kapamilya mo, mahal mo sa buhay, pag-aari mo, career ay safe na safe, and ikaw ay protektado ng langit. Okay, next card natin is home. So, 35-8, ay kita ko sa iyo dito na naka-focus ka sa iyong home, sa family life, relationship, home life. So, nakikita ko na may financial windfall, peaceful resolution, peaceful ending sa relationship. So, nakikita natin marami kayong isa-celebrate as a family bago matapos yung taon. Okay, Taurus. First card natin is Nine of Gabriel. Nakikita natin dito sa mga Taurus na to na may nararamdaman silang pagod. Medyo napapagod na sila sa mga nangyayari sa buhay nila. Siguro yung mga in-expect nila ay hindi nangyayari. So, may in-expect sila for 2024 na kahit isa walang nangyari. Or pwedeng nangyari pero hindi yun yung expectation nila. Dito sinasabi na kahit hindi mo nakuha kung ano yung gusto mong makuha this year, stay determined and move forward. So, ihanda mo yung sarili mo para sa mga possibilities, opportunities, kasi hindi pa naman huli ang lahat, okay? And 2024 is just a year, diba? So, ganun talaga, iikot yung year. So, everyday may pagkakataon kang makapagsimula, makamit yung pangarap mo. And huwag mong iisipin na dito lang sa specific year ka hindi pinalad, all the time ka na may bad year, bad day, bad week, pero hindi forever yan. Okay? So, yun. If makakaranas ka ng pagod, magpahinga ka. King of Ariel, dito sinasabi, lahat ng plano mo ay working out very well. So, lahat ng plano mo, magtatagumpay ka in professional and financial success. So, gamitin mo yung mga resources mo ng tama. So, ibig sabihin, wag mong sayangin yung money mo, energy, talent, or kung ano pa man. Or time. Okay, so, meron yung Ace of Michael, isang napakagandang bagong idea na posibleng may isip ka. So, wag mong hahayaan na yung mga nangyari sa'yo sa 2024 na hindi maganda ay maging hindrance or sagabal sa kung ano man na progreso mo na gustong mangyari. So, clear up communication problems with others. So, yun. Ayusin natin yung mga misunderstanding or ayusin natin yung makikipag-communicate natin sa ibang tao. And nakikita ko sa yun na kinakailangan mong mag-meditate, mag-contemplate, mag-reflect, mag-pray, quiet time, para mahanap yung tamang solusyon. Okay? Yung iba din sa inyo, merong Taurus na kulang sa tulog, kulang sa pagkain, nutrition, parang ganun, or kulang talaga sa time off. Dito sinasabi na kinakailangan mong matulog, magpahinga, and makapagpahinga ka from stresses or stressor sa buhay mo. Next is number 12, Archangel Chamuel. Sinasabi yon, so debating na mo. So, bigyan mo yung sarili mo ng time para makapag-isip, para mag-reflect. And wag kang sumunod sa kung ano yung dinidikta ng mundo sa ngayon. Mas okay nang naiiba ka, at least maiba ka, parang ganun. And you have invested wisely. So, ginawa mo yung best mo, ginawa mo yung lahat, nag-sacrifice ka. So, sa ngayon, have patience and wait for the harvest. Okay? So, make plans para sa yung next endeavor, next plano, next step, habang naghihintay ka ng harvest season. And Three of Gabriel, nakikita natin dito na may tagumpay ka na makakamit galing sa wise planning. So, time to take the next step na. Okay? Isang napaka-positibong plano ang posibleng paplanuhin mo or i-execute mo na magdadala sa'yo ng positive outcome.
Okay, next is Nine of Raphael. So, make a wish. So, this full moon, binibigyan ka ng pagkakataon ng ating full moon na mag-wish. Dahil lahat ng mga wishes mo ay posibleng magkatotoo. So, isang joyful time ito para sa'yo. Siyempre, Christmas, New Year, or kung kailan man ito mangyari, sinasabi sa'yo na it's time to celebrate. Number 15, Archangel Juphiel. Alisin mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay na nag-hold back sa'yo. So, yun. Same with this one. Kailangan mo ng detox. Huwag mong pansinin yung mga unnecessary worries na yan. And dagdagan mo ng konti yung confidence level mo. Okay? Alam mo kung ano yung gagawin mo. Okay? So, may experience ka man or wala, kinakailangan mo ng piliin kung ano talaga yung priority mo sa buhay. Okay. Next is reverse na Page of Raphael. So, nakikita ko sir dito na if single ka, hindi ka handa para sa new relationship or sa new adventure. Nakikita ko sir dito na kahit may mga imbitasyon ng social gatherings or party, hindi ka masyadong excited. Parang ganun. So, parang ano lang, baliwala lang sa'yo. In Strength card, sinasabi sa'yo dito na kinakailangan mo ng confidence. So, parang mayroon kang disappointments. Nakikita ko yung Taurus, pwedeng hindi ka nakapasa sa mga exam, like board exam. So, nakikita ko na medyo disappointed ka. Yung self-esteem mo biglang bumaba. Okay, new beginnings but sinasabi sa'yo dito na may offer sa'yo ng new beginnings ang ating Panginoon. Starting a new life, finding your purpose, isang forgiving and compassionate na reminiscing of the past ang mangyayari dito. So, nakikita ko sa'yo dito na maraming i-offer sa'yo yung universe ng new beginning. So, nasa iyo lang yun kung gusto mo. Pero kung talagang gusto mo, move forward. Pero kung ayaw mo, ikaw ang magdedesisyon dyan. Okay? And number 10, resonated siya dito, sinasabi na Wheel of Fortune, new beginnings din. So, start new life, start new beginnings, end of delays, mga pagbabago ng direksyon na pwedeng magdala sa'yo ng happiness. Ang galing niya, diba? And next card natin is 5 of Michael. So, may mga situation ka na hindi mo deserve. So, alisin mo na yung sarili mo sa mga attachment na yan. It's like, it's either negative attachment, toxic relationship, toxic places, or anything. 3 of Ariel, same sa Page of Raphael. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Okay? Kung gusto mo ng financial development or career, trabahuhin mo siya. Okay? So, if kailangan mo ng tulong, makipag-collaborate ka, humingi ka ng tulong, and believe in yourself, makinig ka sa sinasabi ng puso mo, and do what gives you joy. So, gawin mo kung ano ang posibleng magdadala sa'yo ng happiness, joy, and prosperity. Okay? Thank you guys. Bye!